Sumayin niyo ang Panginoon. Bakit kayo nagtatalo-talo? Ano ang inyong pinagtatalunan sa daan? Ito yung tanong na Jesus sa kanyang mga alagad. Marami ngayon nag-aaway. Hindi lang po ang gera na dinaraanan natin ngayong panahon na ito na malaki ang epekto sa mundong ginagalawan natin. Yung Israel at saka yung Hamas at saka yung Hezbollah, ang Ukraine at saka ang Russia, at ang ilang pang mga tinatawag natin proxy wars. So bahagi yun. Bakit kayo nagtatalo-talo? Pagkakataon na kung saan ay marami yung pwedeng maging kadahilanan. Maaaring gawa na kakaibang pag-iisip at karanasan. Sabi nga natin, kung minsan nagtatalo-talo tayo sapagkat depende lamang sa perspective ng bawat isa. Maaaring yung isa nakita lamang ay ibon. Yung isa naman ay nakita lamang ay ang tao. Kasi yun lang ang kanyang nakikita. Yun lang ang kanyang nasa harapan. Kung isa hindi na extra effort para makita yung kabuuan na pareho pala silang tama. Maaari din katulad ng ipinahayag sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Santiago Apostol. Anong sabi nga? Inggit. Kaya nag-aaway-away, gawa ng inggit. Pagkakataon na kung saan ay nagnanais na makuha ang inggit ng nasa kanya at nakikita iyon sa iba. Kaya pag-ingatan natin yung ating mga inggit sa bawat tao. Siguro din gawa ng kahinaan ng pagkaunawa natin sa biyaya na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Pero yun ang maliwanag na pinamamanin sa ikalawang pagbasa. Sa unang pagbasa, medyo mas matindi. Bakit tayo nag-aaway-away? Anong sabi nga? Gawa ng masasamang tao. May mga tao talagang mga masasama. At dahil sa ikaw ay mabuti, your very presence is a threat to their own existence. Kaya maganda po yung ipinahayag sa unang pagbasa. Gawa natin sila ng masama. Hindi sapagkat ginagawan ka ng masama, kaya sila gagawa ng masama. Hindi. Sapagkat sila ay masama, kaya gagawa sila ng masama sa mga mabubuti. Subukan natin sila kung hanggang saan ang kanilang kabaitan. May mga tao talagang gano'n, na gano'n yung kanilang kaisipan. Pagkilos, at yun ay katotohanan na nakikita natin sa daigdig na ito. May mga tao talagang masasama at nagnanais na gawan ka ng masama. Kaya ano yung hamon na ipinagmamalig sa akin ng buong may kapal? Isang pagkilos na nawa makita natin para matugunan natin yung paanyaya na ipinahayag ng buong may kapal, babawasan natin ang sigalot ng daigdig na ito, ay una, yung pagtuturo ng itinuro ni Jesus. So bahagi yun. Kaya nga
Anong sabi ni Jesus? Tinuruan niya ang kanyang mga alagad. Hindi siya dumaan sa kabayanan para hindi ma-distract yung kanyang mga alagad. At ang ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nagnanais na tumugon sa mga katanungan ng daigdig na ito at magbigay ng solusyon upang ang mga pagkatalo-talo ay hindi umantong sa matitinding mga awayan. So bahagi yun, kinakailangan natin ng turuan. Bakit? Makita natin kayong tindi baga ng galit ng mga kung tawagin natin ng mga Palestinian at saka yung mga supporter nito, no, sa Israel, no? Eh makita nyo kasi bakit anong itinuturo doon? Hatred, no? Hatred. Kung makikita nyo po yung mga dokumentary, no? Yung mga bata pa lang, no? Tinuturuan ng alin magalit kay isang uri ng tao, no? Parang panahon din ni Hitler, bahagi. Kaya anong dapat naman? Ituro natin yung turo ng ating Panginoong Jesucristo, no? Kasi ang turo ng ating Panginoong Jesucristo yan, pag-ibig, pagnanais na kung saan ay makita natin. Kaya hindi ho sa pamagitan ng galit. Kasi biro nyo yun, yung usapin na yan ay usapin pa bago dumating sa Jesucristo, no? Makita mo natin pagkakataon na kung saan ay hanggang ngayon ay sabi nga sinasariwa, no? Bakit? Sapagkat mali yung turo, no? Mali yung turo. Magsisimula mo yung kapag tinuruan mo ng mali, no? Ay talagang makakahirapan. Kaya napakahalaga yung patuloy na pagtuturo ng turo ng ating Panginoong Jesucristo. At ano yung turo ng ating Panginoong Jesucristo? Bahagi ho yun. Kaya nga napakahalaga yung alin. Yung hindi lang tinuruan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Siya rin mismo nagtanong, ba't kayo nagtatalo-talo? Napakahalaga po yung dialogo, no? Dialogue. Pakipag-usap. Kailan nakakalungkot? Kasi yung gadget ng communication ngayon ay ginagamit ng alin? Weapon of distraction, no? Biro mo, no? Noong Miyerkules ata yun, may mga beeper, no? Ewan ko lang kung nakaranas kayong gumamit ng beeper, no? Maliit na gadget, text lang, hindi pa uso na ng cellphone, no? Ilang cellphone pa lamang yung, kung tawagin natin yung cellphone na uso pa lamang noon na alin. Hindi pa pala uso yung cellphone, no? Bago dumating yung cellphone, beeper muna, no? Ay may ang grupo ng mga Hezbollah, yun ang ginamit para daw hindi sila masingitan, kaya lang sumabog, no? Pati walkie-talkie pinasabog. A form of communication, no? Para magkaroon ng pagkaunawaan ay pwedeng gamitin ng alin? Weapon of distraction. Kaya bahagi yun, no? Ano yung panyaya na ipinapahayag ng Purong Kapal? At yung hamon na ipinapakita ng Purong Kapal sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito ay mas malalim, no? Na alin yung pamamaraan ng pagkilos na ito para tunay na magkakasundo ay alin maging katulad ng sa bata, ang maglingkod sa lahat. Anong ibig sabihin na maging katulad ng sa bata? Being nobody, no? Yung kasi yung bata sa lipunan ng mga Hudyo, hindi kinikilala, no? Bahagi yun.
Kuminsan ayun ay against the human nature. Ang bagay yung human nature. Gusto ko ako'y makilala. Gusto ko akong sikat. Ako gusto ko ang pinupurihan. Yan ang natura ng tao. No? Kaya tingnan nyo na lamang yung ating paligid. Wala nang makita kundi puro pangalan. Anong panyaya ng pong may kapal? Naging katulad ng bata. At tanggapin si Jesus bilang pagtanggap sa isang bata. Yung walang kakilala, hindi ka kinikilala, iniitsa puwera ka. Kaya kapag kayo naglilingkod, nang hindi kayo nag-aangad na makilala, kayo nagiging daan upang makita yung tunay na kaganapan, upang ang daigdig na ito ay tunay na magkaroon ng kapayapaan. Bakit ba nagkakagulo? Siyempre, gusto rin, ako ang sikat, ako ang magaling. Pagalingan ng daigdig na ito Pero yung panyayan ay pinayag ni Jesus sa iba. Iba yung solusyon na nais niyang makita. Maging katulad ng isang bata. Maging lingkod ng lahat. Ang hindi kilalanin ng sanlibutan na ito. Ang gumilos, hindi gawa ng pangalan. Kasi kapag, ba't ka naglilingkod? Para ako'y makilala. Hindi paglilingkod yun sa bayan. Saan yun? Paglilingkod yun sa sarili. No? Self-serving, kung tawagin mo po natin. No? Yung hamon ng paglilingkod ng Diyos, kasi lahat pwedeng maglingkod Pero ba't ka naglilingkod? Magkapera. No? Maging kilala na ikaw ay naglilingkod. Pero alin, maglilingkod ka, bakit? Kasi bilang bahagi ng pag-anyaya ng buong may kapal upang ipalaganap ang pag-aari ng Diyos. At yun na rin, magagawa ng alin? Pagiging katulad ng isang bata. Kaya kung halimbawa kayo tumulong at kayo nagbigay, kayo ay gumawa ng kabutihan, you did not receive any recommendation, hindi kayo tumanggap ng parangal, ay magpasalamat kayo sa Diyos. Bahagi o yun, yun ang ibig sabihin ni Jesus, maging lingkod ng lahat. Bakit? Naglilingkod ka kahit hindi ka kinikilala. Naglilingkod ka marami para kay Jesus. Yun naman yung makita ho natin. At makikita ho natin, mas magiging tahimik ang mundong ginagalawan natin. Tanggapin si Jesus katulad ng pagtanggap sa isang bata.